Hello guys, welcome back to my channel. Napaka-interesting ang topic ko pag-uusapan natin ngayon. Lalo na sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Siguro, malamang, nagtatanong at napapaisip ka sa sarili mo kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin umaasenso sa kabila ng kahit anong hirap o pagiging masipag mo sa trabaho. Kaya kung interesado ka sa topic na ito, tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Pag-uusapan natin ngayon ay hindi sa kung paano tayo umasenso. Hindi yun. Pag-uusapan natin na ngayon yung punot dulo at pangunahing dahilan talaga kung bakit hanggang ngayon hindi tayo umaasenso o hindi pa rin tayo umaasenso. Halos lahat ng naririnig mo sa ibang tao, ang kanilang sinasabi ay pagiging tamad. Yes, tama po. Pero isa lang yan sa mga dahilan. Kasi sa panahon ngayon, 96.9% employment rate, pinakamataas sa nakalipas sa ilang buwan dito sa Pilipinas. Ngayong taon, ibig sabihin, marami ang may trabaho ngayon. Ibig sabihin ay mali pa rin. Ang tunay na dahilan ay yung mga taong nasa paligid mo, lalo na yung mga katrabaho mo. Bakit nasabi ko? Kung ikaw masipag sa trabaho pero ayaw nila sa'yo, lalo na yung mga boss mo, magkakaroon ka ba ng promotion sa trabaho mo? Siguro hanggang papuri lang. Kasi meron talagang ibang tao walang pakialam sa sipag mo. Basta mahalaga o importante ay magaling ka sa trabaho mo. Gets mo ba? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan, huwag kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe sa aking channel para updated ka sa mga panibago kong video. Alam nyo guys, danas ko na yan. More than 13 years in service. Walang may nagbago man. Diba nakakatakot? Kahit anong hirap mo sa pagtatrabaho, may mga bagay talaga hindi umaayon sa ating buhay. Mga taong sariling interest lang ang iniisip nila. Kahit ano gagawin, kahit matapakan pa ang ibang tao. Yan yung mga taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sabi nila, trust the process. Pero para sa akin, trust no one. Kasi hindi natin alam sa likod ng matatamis na salita. Sa likod niyan, kabaliktaran naman. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang ibang mga kababayan nating mga Pilipino umaalis ng bansa. Nagbabaka sakali na sa ibang bansa ang swerte nila. Kahit labag man ito sa kanilang kalooban. At maiwan sa Pilipinas ang kanilang mga pamilya. Pero anong magagawa nila? Ang hirap ng requirements dito sa Pilipinas. Kailangan dikit o linta ka sa kanila. At dapat bachelor degree ka o may diploma. At ang panghuli,
panghuli, yun na, yung sipag mo. Gets mo ba? Agree ba kayo guys dito sa aking sinasabi? Ito ang dark truth sa ating mga empleyado dito sa Pilipinas.